Nakaisip si Himbri na bigyan pa siya ng isa pang gawain, dahil malinaw na hindi lang siya pumunta roon para sa dalawang skill book. Sa kawalan ng pag-asa, malakas na tumawag ang bayani, iginiit na handa siyang gawin ang kahit ano. Hinawakan siya ng isa kamay at tinanong kung talaga bang handa siyang tuparin ang anumang kondisyon. Nang tumango ang bayani, nagpasalamat si Himbri na may baliw na ngiti sa kanyang mukha. Bilang resulta, nakatanggap si Hyrcanus ng bagong misyon, Egg from the Nest, na nangangailangan ng isang itlog mula sa isang pugad, at wala itong anumang gantimpala. Nabigla ang bayani at pakiramdam niya'y niloko lang siya ng misi. Samantala, may isang kabalyerong naglalakad sa lungsod, na nagdulot ng pagkailang sa mga dumaraan. Pinag-uusapan nila na siguradong napakamahal ng kanyang kagamitan. Nagpatuloy ang kabalyero papunta sa sangay ng Raiders Association. Iniisip niya na naroon ang maskara ng haho. Labis na nadismaya si Hyrcanus pagkaraang lumabas mula sa silid ni Himbri. Nagsimula siyang magduda na maaaring niloloko ng mga gnisi ang mga manlalaro. Inakala niyang tatanggap siya ng misyon na may kaugnayan sa pangunahing kwento, pero ang nakuha niya ay isang misteryosong misyon na walang gantimpala. Naiinis pa rin siya at nagduda kung sulit ba itong gawin. Biglang lumitaw ang isang kakaibang lalaki sa harap niya at nagtanong tungkol sa detalye ng gawain. Di nagtagal, ilang manlalaro ang nagtipon sa paligid, gustong malaman kung anong misyon ang natanggap ni Hyrcanus. Kinabahan siya nang maalala niyang nakalimutan niya ang tungkol sa kanila. Sandali niyang pinag-isipan kung dapat na lang bang alisin ang lahat. Bigla namang dumating ang isang kabalyero sa silid, naglabas ng enerhiya at itinapon ang mga manlalaro palayo. Pagkatapos noon, lumuhod ito sa harapan ni Hyrcanus na nakahandusay sa sahig. Hiningi nito na bigyan siya ng oras upang makapag-usap sila sa mas tahimik na lugar. Nakaramdam ng pagtataka si Hyrcanus, hindi niya alam kung sino ang lalaking ito na biglang lumitaw. Una niyang iniutos sa kabalyero na umurong. Ngunit lumapit ito at mahina siyang tinawag, tinukoy siya bilang si Canis, ang maskara ng haho, at humihingi ng kooperasyon. Labis itong ikinatakot ng bayani dahil hindi pa siya kailanman tinawag sa pangalang iyon. Pagkaraan, nagtungo sila sa isang eskinita sa lungsod. Humingi ng paumanhin ang kabalyero sa abalang dulot. Pagkatapos, tinapik niya ang kanyang relo at ipinaliwanag na imposible ang isang normal na usapan sa labas. Pagkaraan nito, ipinakita ng kabalyero ang kanyang tunay na anyo. Isa pala itong lalaking may salamin. Naisip ni Hyrcan, batay sa kagamitan nito, na siguradong isa itong mataas ang ranggo na manlalaro, pero hindi niya ito nakilala. Tinanong siya ng kabalyero kung siya ba talaga ang maskara ng haho. Nagsimulang kabahan ang bayani at nagpanggap na inosente. Nagkunwari siyang hindi niya alam kung sino si Maskahaho, sinabing nakipagkwentuhan lang siya, ngunit ang totoo ay gusto niyang maintindihan kung sino talaga ang taong ito. Bahagyang nainis ang kabalyero at tinanong kung nakatanggap ba si Hyrcanus kamakailan ng misyon mula sa isang nis na nagngangalang Himbri. Humingi ng paliwanag si Hyrcanus, tinanong kung sino siya at bakit niya kailangang ibahagi ang ganoong impormasyon. Nagkunwari siyang walang alam at tinanong kung naghahanap ba ito ng away, kahit hindi niya talaga kilala ang tao. Alam lang niya na kailangan niyang magpatuloy sa pagpapanggap. Nais niyang malaman kung ano ang gagawin ng misteryosong estranghero. Tahimik sandali ang kabalyero bago inilahad ang kamay at umamin na nagkamali siya, sabay hingi ng paumanhin. Huminga ng maluwag si Hyrcanus, kinamayan siya, at sinabing ayos lang ang lahat. Pagkatapos, tumalikod siya, nagpakitang ito lang ang pagkakataong patatawarin niya. Tahimik lang siyang pinanood ng kabalyero habang umaalis. Sa oras na yon, may isa pang manlalaro na lumabas mula sa anino at sinabi sa kasama niya na duda siyang si Hyrcanus ang taong hinahanap nila. Napansin ng kabalyero ang isang bagay, malinaw na hindi bihasa si Hyrcanus. Kung matagal na siyang naglalaro ng warlord, hindi sana niya basta-basta ipinakita ang kanyang pulso at relo. Nag-usisa ang isa pa kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang pagbabantay kay Himbri dahil malapit nang matapos ang Infected Count quest. Ipinaliwanag ng kabalyero na ang misyon na natanggap ni Hyrcan ay bahagi ng pangunahing kwento, kaya't hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Sumang-ayon ang salamangkero at nagpasya ng bumalik. Samantala, pinagmamasdan ni Hyrcanus mula sa bintana ang kanilang pag-uusap at agad niyang naintindihan na dalawa silang manlalaro roon. Pinag-isipan niyang tiyak na galing sila sa isang organisasyon dahil kumikilos silang may koordinasyon. Ngunit kung isang ordinaryong guild lang sila, sana'y nagpakilala na sila at nag-alok ng pakikipagsamahan.
Lalong tumibay ang kutob niya na kakaiba ang mga manlalarong ito at hindi dapat maliitin. Kinabukasan, naguguluhan pa rin si Hyrcanus sa nangyari, pinaghihinalaan na may mas malalim na nakatago sa misyon. Inakala niyang nakita na ng mga manlalarong ito ang kanyang video, at alam na agad na si Maskahaho ang makakatanggap ng nasabing gawain, kaya't ganoon na lang nila siya pinakawalan. Dahil dito, naniwala siyang hindi mahalaga sa kanila kung sino talaga ang nasa likod ng pangalang Maskahaho. Naintindihan ng bayani na kung ipagpapatuloy niya ang misyon, muli niyang makakasagupa ang mga manlalarong ito. At upang maiwasan iyon, kailangan niyang pansamantalang itigil ang pag-upload ng mga video. Naisip niya kung bakit palaging may mga siraulong nagpapahirap sa kanya, lalo na't marami na siyang problema kay Chelsea. Samantala, si Chelsea ay kakalabas lang ng laro. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Penny, at pinuri siya sa kanyang nagawang trabaho. Inabot niya ang isang bote ng tubig at tinanong kung kumusta ang pagsusulit para sa pagpasok ng guild. Kinuha ng babae ang bote at mariing sinabi na puro walang kwenta ang lahat ng kandidato. Nagtaka siya kung paano naging ganoon kainutil ang mga ito. Pagkatapos, tinanong niya kung may balita na tungkol sa maskara ng haho na binanggit niya noon. Nag-alinlangan si Penny, ngunit sinabi na mukhang sumali raw ito sa ibang guild dahil hindi pa ito tumutugon. Nagalit si Chelsea at agad na nag-utos na beripikahin ang impormasyon. Nangangatal, tiniyak ni Penny na muli niyang sisiyasatin ito at hindi siya babalik hanggat hindi siya sigurado na tama ang datos. Habang nagbibihis si Chelsea, tinanong niya kung ano ang sinabi ng chairman. Ngunit sagot ni Penny, wala pa raw itong sinasabi. Napangiti si Chelsea at ipinaliwanag na kung tahimik ito, nangangahulugang maayos ang kalagayan ng warlord. Pagkatapos magbihis, binanggit niyang sinubukan ng bayani na pilitin ang kasal noong ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa laro. Inutusan niya ang kanyang katulong na maghanap ng bagong batch ng mga kandidato at iulat ang resulta kinabukasan. Nagulat si Penny at nagtanong kung kailangan ba talagang gawin agad iyon dahil biglaan. Ngunit hindi siya pinansin ni Chelsea at diretsong lumabas ng silid. Naisip tuloy ni Penny na napakasama ng ugali ng kanyang amo. Pagkaraan, nasa Dungeon si Hyrcanus at napansin niyang matagal na siyang hindi nakakapunta roon. Nakarating siya ngayon sa latsyan ng mga butiki. Napagpasyahan niyang dahil nasa Banzu Castle si Ahimbri, siguradong malapit lang ang misyon, lalo na't tungkol ito sa paghahanap ng itlog. Ayon sa kanyang lohika, ang itlog ay maaaring pagmamay-ari ng isang ibon, reptilya, o insekto. Sa pagsuri niya ng mga lokasyong abot ng kanyang kasalukuyang antas, napagtanto niyang ang lasyan ng mga butiki lamang ang opsyon. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga alagad at sinabi na mataas ang antas ng mga halimaw dito, kaya't kailangan niyang gumamit ng pagpapalakas. Alam niyang dapat siyang gumuhit ng marka at magbato ng tamang mahika. Nang i-activate niya ang helmet, napanood ni Hyrcanus kung paanong nagbago ang kanyang alagad. Ang mga mata nito'y napuno ng dugong enerhiya, at mabilis na kumalat ang isang makapangyarihang aura na nagpatigil sa bayani. Labis siyang natuwa nang makita ang kanyang alagad na nagiging isang bagay na nakamamangha. Nagpasya si Hyrcanus na subukin ito at inutusan ang alagad na siya ang atakihin. Ngunit nakalimutan niyang may tala sa kasanayan na may tsansa itong mawalan ng katinuan. Huminga ng malalim ang nilalang, napuno ng pagnanasa ang mga mata, at sumugod laban sa kanyang amo. Hindi inasahan ng bayani ang ganoong reaksyon at labis siyang natakot. Ngunit nakabawi siya at pinukpok ang bungo ng nilalang, dahilan upang ito'y lumipad sa ere. Nang bumagsak ito ng malakas, inutusan niya itong ipaliwanag kung paano ito nangahas na atakihin siya. Sinilip niya ng mabuti ang kasanayan upang tingnan kung may bug, ngunit wala siyang nakita. Naisip ni Hyrcanus na marahil ay hindi lang ito gumana ng tama. Habang nag-iisip siya, hindi niya napansin na may lumabas na butiking antas 30 mula sa Latian sa kanyang likuran, handa nang umatake. Lumingon ang bayani at napangiti, iniisip na eksakto ang dating ng test target. Muli niyang inactivate ang kasanayan, at nagbigay abiso ang sistema na kapag naka-activate ang Helmet of Madness, tataas ang mga katangian ng kanyang alagad. Inactivate din ni Hyrcan ang Bone Armor, sinuotan ng baluti ang kanyang kalansay, kahit ang dibdib lang ang kasalukuyang mayroon. Naghanda ang lahat ng kalansay para sa laban. Nagulat pa ang mga butiki dahil hindi nila inasahang may tutol sa kanila. Pagkatapos, inutusan ni Hyrcanus ang kanyang mga alagad na wasakin ang mga halimaw. Nagpakawala sila ng sunod-sunod na pag-atake, napilitang magdepensa ang mga butiki.
Samantala, sinamantala ng isa ang pagkakataon at umatake mula sa likuran, saka nagpakawala ng malakas na hampas na pumuksa sa mga butiki. Di naglaon, inanunsyo ng sistema na napatay ng mga kalansay na mandirigma ang 3 butiki, nakakuha ng 864 karanasan, at umakyat ng 2 antas ang bayani. Pinagmamasdan ni Hyrcanus ang kanyang mga alagad at napasigaw ng halakhak, puno ng tuwa. Ipinaalam niya sa mga kalansay na gugugulin nila ang susunod na linggo sa pangangaso ng mga halimaw, habang hinahanap rin ang itlog. Habang pinupuri ni Hyrcanus ang kanyang mga nilalang, isang babae ang palihim na nanonood sa kanya mula sa malayo. Nang makita ang bayani, nilasap niya ang kanyang mga labi na parang mandaragit. Ang pangalan ng babaeng ito ay Ilya. Naniniwala siyang ang kanyang di mapapantayang kagandahan ay lantad sa lahat. Hindi niya gusto ang magyabang, ngunit wala ring saysay na itanggi ito. Kahit ano ang gawin niya, lahat ay umiibig sa kanya. Palaging madali ang buhay para sa kanya. Kapag siya'y may problema, palagi siyang tinutulungan ng kanyang mga alila. Ngunit ngayon, sa isang hakbang niya, nadulas siya sa putik at bumagsak ng nakadapa sa isang lusak. Nakaramdam si Ilya ng matinding pagkasuklam at pagkainis sa lahat ng nangyayari. Nais niyang makaalis agad sa lugar na ito. Naiinis, naalala niya na isa sa kanyang mga alila ang nagdala sa kanya rito upang tulungan siyang mag-level up. Ngunit namatay ang hangal at ngayon ay naipit na siya rito. Habang pinagmamasdan niya ang bayani mula sa malayo, alam niyang napakalakas ng mga halimaw at mahirap ang kalupaan. Nang masdan niyang mabuti, napagpasyahan niyang marahil ay nakatagpo siya ng panibagong alipin. Para kay Ilya, tila madaling biktima si Hyrcanus, kaya't nagpasya siyang kumilos. Biglang nakarinig ng kakaibang tunog ang bayani mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niyang nadapa si Ilya at bumagsak sa lupa, nagmamakaawa ng tulong. Nagpanggap siyang may sakit at sinabing napinsala ang kanyang mga binti dahil sa mga halimaw. Ngunit sa kanyang puso, umaasa ang babaeng tuso na maloloko ang hangal sa kanyang harapan at tutulungan siya bilang isang dalagang nasa panganib. Subalit hindi siya pinansin ng bayani at nagpatuloy lang ito sa kanyang lakad. Lubos itong ikinagulat ni Ilya. Hindi niya maunawaan kung bakit niya ginawa iyon. Habang siya'y patuloy na humihiyaw ng tulong, naisip ni Hyrcanus na ang babaeng ito ay umaalingasaw ng napakalaking problema. Samantala, kinagat ni Ilya ang kanyang mga labi sa galit. Sukdulan ang kanyang puot, hindi maintindihan kung paano siya nagawang baliwalain. Samantala, nagpatuloy si Hyrcanus sa kanyang paglalakbay, lumalaban sa ilang mga halimaw sa daan. Nagsisimula na siyang mainip sa panonood sa kanyang mga alila na gumagawa ng lahat ng gawain, at napansin niyang ang parehong babae ay patuloy pa ring sumusunod sa kanya. Napagtanto niyang iniiwasan niya ito upang makatipid ng oras. Gayunpaman, patuloy pa rin itong nakadikit sa kanya. Nang maalala niya ang mga mukha ng kanyang mga traidor na kaibigan, napuno siya ng galit, iniisip na kung nandito na sila sa laro, dapat man lang ay maglaro sila ng patas. Kaya't napagpasyahan ni Hyrcanus na mas mabuting tapusin na ito ngayon. Sa wakas ay lumingon siya at tinanong ang babae kung ano ang kailangan nito. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.